Sa Hermosa, Bataan, umabot na sa iba pang barangay ang pagbaha roon. Ang lokal na pamahalaan naman handa na sa posible pang maging epekto ng habagat. May news to go si June Veneracion. Kara kung noong mga nakarang araw ay ang barangay Almacen lang dito sa bayan ng Hermosa, lalawigan ng Bataan, ang lubog sa baha. Ngayon ay dahan-dahan na gumagapang ang baha sa iba pang kalapit na barangay. Kaninang umaga ay nagising ang mga taga-barangay Daungan sa masamang balita na dahan-dahan ang pumapasok sa kanilang lugar, sa kanilang mga bakuran, sa kanilang mga kalsada. Ang baha na dala ng ilang araw na pag-ulan. Ganito raw talaga ang sitwasyon sa kanilang lugar tuwing lumalakas ang pag-ulan. Sanay na maski papano ang mga taga rito sa ganitong problema. Alam na rin daw nila kung kailan dapat tumikas, pero ngayon hindi pa naman daw kailangan. Ang inuna ay ang mga panabong na manok. Idilika sa mga manok ng kanilang mga handler bago pa man abutin ng baha ang kanilang mga kulungan. Nakadeploy na ang mga speedboat ng lokal na pamahalaan. Nakahanda na rin ang kanilang gymnasium na kadalasang pinupuntahan ng mga evacuees. Ito ay bilang paghahanda sa banta ng habagat na inasahang magdadala ng malalakas na ulan. Walang pasok ngayong araw sa lahat ng level dito sa buong probinsya. Pero kanina nakita namin ang ilang estudyante na pumasok pa rin. Hindi daw nila agad nalaman na nagdeklara na pala ng class suspension ang provincial government. Yung speedboat, sir, nandun sa Almacen para in case na tumaas yung tubig, nakahanda naman po. Oo, naka-ready naman kami. Pati mga pagkain, bumibili na kami. Nakaibak na po kayo? Opo. Kasi lagi daw po Oo. dito eh. Taon-taon na nga po eh. Agad? Oo. Gano'n kataas? Ba itong kasalan, lubog to eh. Oo. Anong nadatnan mo sa eskwelahan mo? Wala pong tao. Walang tao? Kasi po, hindi po alam na walang pasok. Uwi ka rin yan. Apo. Ingat ka. Sige po. Doon lang po sa bahay, mag-aalaga po ng kapatid. Sa ngayon, Kara, ay kung makikita nyo sa aming likuran, ay bumubuhos na naman ang ulan. Perennial problem talaga dito sa bayan ng Hermosa ang pagbaha. Katunayan, ito kinakatayuan namin ngayon, Kara, itong tapat ng munisipyo ng bayan ng Hermosa, dito nga sa lalawigan ng Bataan. Ito pinapakita natin, ito yung kanilang munisipyo. Ito kinatatayuan natin, relatively mataas ito eh. Tinambakan na ito ng lupa. Pero alam nyo ba na nung panahon ng habagat, nung nakaraang taon, ang baha dito ay umabot hanggang hita. Kaya ang mga taga rito tuwing may mga balita na magkakaroon ng habagat ay talaga naman naghahanda na sa anumang posibilidad. Kara. Yes, June, usually ang karakteristik ng habagat, pabugso-bugso lang yung ulan yan. Hindi yan tuloy-tuloy na ulan, bugso-bugso lamang. So, there must be something wrong kung bakit nagbabaha dyan, gayong bugso-bugso lamang yung ulan. Ano daw ba yung natukoy ng lokal na pamahalaan na dahilan kung bakit tumataas ang baha dyan tuwing habagat kahit wala namang bagyo? Although sinasabi nga ng mga taga rito, ilang araw na silang inuulan dito, pero nakikita nga natin, hindi naman talaga ganong katinding buhos. Ang problema talaga nila rito, Kara, yung lugar na yan, yung nakikita ninyo sa inyong TV screen, ang problema niyan, yung tubig dyan, hindi makalabas sa ilog. Bakit hindi makalabas sa ilog? Kasi yung ilog nila ay kumipot na ng kumipot dahil sa mga bahay na itinayo dun sa mga gilid ng ilog. Isa pang problema, Kara, ang lugar daw nila ay napapaligiran ng sangdamakmak na illegal na fish pond. At yung mga fish pond na yun humaharang sa tubig na dapat sana'y lumalabas papunta sa dagat. Kara. So mukhang man-made din pala itong perwisyo na dinudulot ngayon ng habagat dyan, ano, June? Mukhang gano'n naman talaga, Kara. Hindi lang naman dito sa bayan ng Hermosa. Alam natin yan sa iba pang lugar. And even sa Maynila, may mga pagkakataon din at kadalasan na rason ay man-made. Kaya ngayon sa atin, sa Maynila, ay talagang niluluwagan yung mga creek, yung mga estero para makadaloy ng maluwag, daloy ng mas malaya ang mga tubig na ang nangyayari na iipon sa kalunsuran tuwing lumalakas ang tag-ulan. At dito sa probinsya, dito sa bayan ng Bataan, ganyan din ang problema, Kara. Alright, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. June Veneracion, nag-uulat mula sa Hermosa, Bataan.